Yes, yes, yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Sino itech? Nako, ito na. May lumalabas yung balita. Ayan ay kapapost lang ni Manong Jason sa kanyang pahina na sino itech? Convoy daw na napakaraming pulis at sundalo. Totoo ba? May nagsasabi critical na raw ba? Sa House of Representatives. Ano bang kaso ni BP Sara? Di ba nga pinag-aaralan nyo pa lang, kumukuha pa lang kayo ng ebidensya, hindi naman kayo trial court dyan. Sinabi na rin yan ni Dusty Sascuña. Kayo lang, ang gagawin nyo lang dyan, magkalap ng ebidensya na pwedeng gawin at para makabuo ng impeachment, article of impeachment. Ngayon magsasalita ka sa media na tumatakbo si BP Sara, unggoy, mumukha nila sa tao. Kahit maggagawa kayo ng inventong kwento nyo, hindi nyo na humaloloko ang tao. Yes, yes, yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Sino itech? Nako, ito na. May lumalabas yung balita. Ayan ay kapapost lang ni Manong Jason sa kanyang pahina na sino itech? Convoy daw na napakaraming pulis at sundalo. Totoo ba? May nagsasabi critical na raw ba? Nagtatanong lang. Pero bago natin pasadahan ang mga balita ngayong hapon, isang like, isang share, samahan mo ng subscribe. All goods na tayo dyan. At kung gusto mo sumali sa ating talakayan, andyan lang yung join button ha. Makakasali na kayo sa ating komunidad. Mas maaga kayong nakakapanood kaysa sa normal na manonood. Ano kaya itong post na ito? Nakakatuwa. Happy! Marami naman mag-iiyak ang mga ungas. Kung totoo man ito, sigurado mag-iiyakan kayo mga unggoy. At sa dulo ng ating video, kung gusto nyo ma-shoutout, mag-comment lang ho kayo at baka makasama kayo doon sa sinashoutout natin. Ito nag-iiyakan sila. Bakit daw si BP Sara ay nagpapasaklolo sa Supreme Court? Kung hindi ka naman saksakan ng anga-anga, tabingi, tama lang yung ginawa ni BP Sara na ipatigil niya ang impeachment laban sa kanya. Dahil wala namang sapat na ebidensya. Halos fishing expedition na nangyayari. Akala ko ba lalabas na yung mga salin ng mga congressman at magnanakaw? Pero bago natin yan, simulan na ito na. Ano kaya yung post na yun? Kanina hong madaling araw, merong hong nag-post. At nakita natin dito sa pahina ni Manong Jay. Totoo nga. Ito ang kanyang post dito. Sandali Sino itong escorted by so many PSG at HPG papuntang Maynila? Manila International Airport. May 1 oras ang nakalilipas. Aba. Manila International Airport. Lilipad na ba? Tama na ba? Tama na. Sabi sa iyong kaka-throwback pictures and video, masyado kayong napapahiya sa pinagagawa nyo. Totoo. Kasi talagang makaka-apekto sa kanila. Kasi meron sila mga bulager na imbis na sagutin na lang kung ano yung kalagayan, nagto-throwback video pa. So palpal talaga ang mangyayari dito. Gusto nyo bang mapanood kung ano yon? Ibibigay natin kung ano yung nakita. Ang aga-aga, ito kagad ang laman ng usapin. At sa dulo ng ating video, sino-sino ba yung mga nangunguna sa pagkasenador? Ang Duterte ang 2 Duterte Si Mayor Baste at si Kong Pulong ay nasasama na sa pinakamataas na survey. Yan ang maganda. Diba?
At walang may pagyayabang ang administrasyon ni Bangag, lalong-lalo na, sinabi yan ni Kong Ungab. Binatikos niya ngayon ng gobyerno eh. Nasaan ba yung big ticket ni Tatay Digong? Bakit hindi niyo pinagpatuloy? Bakit nga ba? Gusto nakawin ng pondo eh. Okay, pasok natin to. Ito na. Ito nga, ito. Kita lang lagi nag-abot diri. Ansa? Ay, lagi. Asa na siyang logo ng Security. Presidential security. Presidential security. Saan kaya ito sila pupunta? Presidential security oh. Presidential security. Presidential Security. So, presidential security, sino ang hinahatid nila? PFP. Presidential Ano security. yan, Yan nga, presidential security. Sino? Ayun o, may Command. ambulance. Ayun o, may ambulance. Saan ba ang ambulance? Ayun, Hindi, FedEx. Hindi, ambulance yan. FedEx. Dili. FedEx. Ayun, FedEx. Ang daming convoy nito. Ano meron? Tatanong lang ha. Kung totoo ang sinasabi na ihahatid sa airport, sino ba ito? Bakit kasi laging tinatago? Saka magtataka ha, madaling araw ito. Madaling araw. Normally, siyempre, sakay niyan yung mga bus. Sakay niyan yung mga sasakyan lang nila, mga Land Cruiser. Pero ito, bus, nakakahiwaga, ano? At saka parang parang nagkakaroon na ho ng yung mga bagay-bagay na aasahan mo pag sila na talaga ay mako-corner. Yung mga pulis ay nagkakaroon na ho ng paninita sa gabi. Normal lang naman yun, maganda yun. Pero ang dami, no? Ang dami. Magtataka lang ha, sa Valenzuela, saka sa Pasig nangyari yun. Buti na lang dito sa Mars, walang ganun. Kasi mababait yung mga alien dito. Tuloy. Sino kaya kinukonvoy nila? Wala isipan, ano? Tapos biglang, bakit ka nagbibideo? Na-miss lang kami, sir. Kasi balak namin maging HPG soon. Ayun o, naiya. Ha? Naiya exit. May exit na tayo. Next exit na yan eh. So, masaan na to ni? Uunahin muna natin yung kinukonvoy nila sa bus. Ayan. Sino kaya Jesus? Binabas nila para hindi halata. Saan na yun? Ano kayong nangyayari? Ang bus talaga kinukonvoy nila. Kasi may nakakonvoy pa sa likod eh. So ibig sabihin yung bus ang pinaprotektahan nila. So, sino ang nasa loob ng bus? Maaari. Yan ang maaring tanong, magandang tanong. Sorry. Sino ang nasa loob ng bus? At sabi doon sa post ni Manong J, sabi doon sa post, ano daw ang naman ang post? Sandali. Sino itong escorted by so many SPG at PSG? Papuntang Manila International Airport. So nakita nga natin sa video, totoo nga, may escort. Saka madaling araw nangyari. Labas mga Marites, labas! Sino itech? Kailangan na ba talagang magpagamot? Sabi ni Aling Ledesma. Ano ba ipapagamot? Hindi natin alam kung ano ipapagamot. Baka yung nababali-balita. Kasi maraming kumakalat na balita. Ano daw yon? Hindi na natin uulitin. Baka malaman pa nila. Stage 4 na raw ang alin.
Ano ba kasunod ng stage 4? Woo! Talaga naman. O, labas mga Marites para malaman namin kung sino itets. Meron post din si Miss Cathy Binag eh. Oh, parang nagtirik ng kandila. Wag kasi kayo magpo-post ng mga lumang video. Napapaghalata kayo eh. At sinabi na rin yan sa hula. Hindi nga tatagal. Hindi nga tatagal ang alin. Nasa hula na ho yun. Talagang iba talaga ang nagagawa ng universe, talagang ang universe na ang kikilos talaga. So bakit ito nag-iiyak? Si Tabingi ngayon nag-iiyak. Bakit daw si Bibi Sara ay humihingi ng tulong o tumatakbo sa Korte Suprema? Natural. Kayo ho ay gumagawa ng paraan kahit hindi na ho saklaw ng kanyang pagiging vice-presidente ang SALN na hinihingi nyo, natural, ipapatigil kasi pang-aabuso yung ginagawa nyo, panggigipit. Pakinggan nga natin itong pangit na to. Ang Vice President nagipit sa Supreme Court talaga kumakapit. Confirm, wala talaga siyang balak harapin itong kaso na kinahaharap niya ngayon dito sa impeachment sa House of Representatives. Ano bang kaso ni BP Sara? Di ba nga pinag-aaralan nyo pa lang, kumukuha pa lang kayo ng ebidensya, hindi naman kayo trial court dyan. Sinabi na rin yan ni Dusty Sascuña. Kayo lang, ang gagawin nyo lang dyan, magkalap ng ebidensya na pwedeng gawin at para makabuo ng impeachment, article of impeachment. Ngayon magsasalita ka sa media na tumatakbo si BP Sara. Unggoy! Pinagloloko nyo kami. Alam natin na talagang desperado na sila, natatakot na lumabas ang ebidensya, natatakot na lumabas ang katotohanan. Kasi alam ni VP Sara, paglabas ng ebidensya, wala na siyang takas. Kayo ang natatakot, kaya nagmamadali kayong impeach si VP Sara. At nag-aalinlangan kayo, baka sakali, susunod na linggo, susunod na buwan, si VP Sara na pala ang nasa pwesto. Bakit? May nababali-balita. Ano yung Kuya Goods? Aba, sabi sa balita yun. Diba? Kaya nanggigigil sila na kailangan si VP Sara ma-impeach agad-agad. Takot nga sila dahil pag binalikan sila, lahat sila dyan. Lahat talaga. Kaya ang Tabingi, baka madoble pa sabi ni Aling Ledesma. Sir, how will this affect the April 14 hearing? Well, sana wala itong epekto doon sa proseso natin dito sa House of Representatives. Dahil ito isang constitutional mandate na dapat natin gawin at dapat natin ginagawa. Habang ginagawa natin iba pang mahalagang trabaho na tugunan ang problema ng ating pamamayan. Iyon dapat ang ginagawa nyo. Hindi, mula't simula hanggang ngayon wala kayong tigil kay VP Sara. Nagtulong-tulong pa kayo mga magnanais ng mga dorobo. Nagtulong-tulong pa kayo para gisahin lang ang isang tao. Di ba yun naman ang target nyo? Nagluloko nyo kami. Nakakarindi na kayo eh. Ang sarap nyong sipain. Sabi ni Aling Ledesma. Wala silang katigil-tigil. Puro na lang sila pambabatikos. Puro na lang sila haharap pa sa media. Gawin niyo yung trabaho nyo, yung pangako nyo sa taong bayan. Kuya Gus, nakakapagsalita ka na hindi maganda. Hindi hindi makapagsalita sa ganito na paulit-ulit na lang. Pati sa LN ng 2007 kailangan pa nilang kalkalin. Ilang years pa lang naninilbihan sa pagka-vice-presidente si VP Sara. Kukuhanan nyo na sa LN magmula pa ng ninuno. Ilang dekada na nakalipas yun. Anak ka ng tipaklong ka. Meron ka pa sasabihin. O kung wala na, sarap mo talaga. Nakaka. Tuloy mo. Kababayan. Have you read the petition po filed by the VP Sara Camp, and how confident are you that the SC will jump this petition?
Well, sa totoo lang, yung ni-raise si Sara Duterte doon sa kanyang petition sa Supreme Court ay covered na nung mga ginagawa natin dito sa House of Representatives in terms of complying with the Constitution, the House Rules on Impeachment, and even the ruling of the Supreme Court. So walang dahilan para maantala itong sinasabi nating matagal ng long overdue na paglilitis. Kita mo, alam mo na palang long overdue. Ayaw niya pa tumigil. Sinagot na ng Korte Suprema, binasura na ng Korte Suprema, sinagot pa ng COA, naghalungkat na naman kayo ng panibagong nyo ibabato. Long overdue na rin kayo sa mga taong bayan. Kaya nga itong mga taong bayan, gigil na sa'yo. Huwag ka na nga. Baka kung ano pa mang masabi namin sa'yo. Lalo kang magalit. So dito tayo, pag-usapan natin kung ano ba yung mga proyekto ni Tatay Digong. Dapat sana matatapos. Ang pangako nito ni Junior ay yung subway, bago matapos ang kanyang termino ay matapos. 2026, 27, 28. Nangalahati na ba yung proyekto? Nagtatanong lang ho tayo Meron na hubang kalahati itong ginagawang subway? Nako po, Karudi. Sa mga nagtatanong sino si Karudi? Si Karudi ho, titinda ng suka doon sa Hindi, expression lang ho yun. Walang iyayabang ang gobyernong ito dahil lahat inubos Bakit kaya ganun, Nagtatakbuhan pag nangangampanya kung ano-ano yung mga pangako. Di ba? Nangangako ng ganito, nangangako ng ganun. Unang banat niya, ang utang ng Pilipinas, babayaran natin yan pag ako'y naluklok. Babawiin natin ng ating mga kayamanan sa Sweden at imbabayad natin sa utang ng Pilipinas. Ano nangyari? Nangutang na nangutang, yung pala, imamaleta. Sisiksik sa maleta, ubos ang kaban. Ay, pasok natin to. Si Congressman Ungab, ipapaliwanag yan. Walang iyayabang ang gobyernong ito. Wala yang panisya sa gobyerno ni Tatay Digong. Sa Davao pa lang makikitaan mo na napakaganda. At napakaganda. Walang pangit. Ang proyekto na ginawa ni Tatay Digong sa Davao. If you will ask me, meron ba tayong malalaking projects in the past 2 years? Wala. Because gichap-chap lahat yung malalaking projects. Walang ipagyayabang yung gobyerno na flagship or big ticket projects dahil ito ay nilipat sa program at gichap-chap, pinalatan ng mga program projects na let's say pet projects ng mga kongresista at senador. Naging malinaw po ba, Congressman, kung saan pumasok itong mga insertions, yung mga nasa unprogrammed na side, doon pa ba sa paghimay ng ehekutibo o dito na sa panig po ng legislative, lalo na sa BICAM? Kanina, lumalabas na sa BICAM talaga. Sa Bicameral Conference Committee, doon ginalaw yung program appropriations na inilipat sa unprogrammed. At saka na-mention nga nung mga amigos kanina na yung pinaka-importante dapat, yung pinaka-senior in terms of budgeting, yung pinaka-importante is the foreign assisted projects. Kasi yung foreign assisted projects, meron yung master plan, katakot-takot na evaluation yon. Meron pang evaluation din yung mga foreign lending agencies na dapat yun ang pinaka-priority. Saka yun yung tinatawag na big ticket projects. Yun yung mga malalaking proyekto kung saan makakatulong talaga sa ating ekonomiya. Yun yung mga nilipat nila doon. 2023, 24, 25. Doon nilipat nila yung mga foreign assisted projects sa unprogram. At yun yung pinalitan nila ng chap-chap na project. Maliliit. Sipin nyo. Kaya nababalasa sila sa Supreme Court ngayon Ito dapat na foreign project, dapat ito ay matatapos na. Kaso nga lang, ninakaw ang pondo. Nakakagalit, nakakasama ng loob, Iniintay mo yung continuity. Well, hindi na nga ginawa. Ninakaw pa yung pondo. Diba? Hindi na nga pinagpatuloy, inalisan mo pa ng pondo.
Napaka magnanakaw mo ka. Kahit sino ho, mapapamura. Pero naano lang tayo, na relax lang, relax. Huwag mo murahin. Ah, pero kayo, pwede nyo murahin. Ayan, type nyo sa comment section. Sobrang mga timawa sa pera ng mga tao na to, no? Hindi siguro mabubuhay ito kung hindi magnanakaw na magnanakaw eh. Kaya tama ito, sabi ni Kong Ungab. 'Di ba? O, tuloy. na proyekto para sa kanilang I would say pet project or pork barrel. At the same time, yung pinakamarami doon na medyo iskandalos yung flood control projects. Yun yung maraming pumasok doon na replacement na ginawa nila sa program of operations. Nabanggit mo yung mga key projects na yan, yung mga malalaking mga proyekto na karamihan din ay mga foreign assisted. Yun ang dumaan sa sinasabi niyo pong katakot-takot na proseso bago ito siya naaprubahan at dapat na maituloy. Kung ikukumpara natin doon sa ipinalit po na nabanggit niyo po na karamihan ay mga flood control, dumaan din ba sila sa katakot-takot na proseso? Yun ang problema kasi yung pinalit nila hindi dumaan sa proseso. As compared doon sa foreign assisted projects, yun yung malalaking projects. Example, yung Pasig Marikina River Channel, yung Metro Manila flood control project. Malalaki yun eh. Billion-billion yun. 11 billion, 17 billion. Malaki yung project. Pinalitan nila ng maliliit na chop-chop. So, in layman's term, tinanggal yung superhighway, yung pinalit yung maliliit na kalsada. Nyo. Sino kaya nagpanukala nito? Sino kaya nag-approve ba nito? Sila rin yan. Di ba? Eh bakit ito? Magtatanong lang kami. Oh, yung mga sira-sirang kalye sa EDSA, bakit hindi nila asikasuhin agad? Ano? Tayo ng ano na kayo, salbahin yung tao, mga magnanakaw talaga. Kaya maganda rin meron nagbubunyag ng mga kasalbahihan ng mga nakaupo sa gobyerno. Tapos babalik rin nila. Lagi nilang ipipilit. Si BP Sara ang magnanakaw. Si Tatay Digong ang magnanakaw. Yun ang laging pinamumukha nila sa tao. Kahit maggagawa kayo ng inventong kwento nyo, hindi nyo na humaloloko ang tao. Noong unang panahon, hawak-hawak nyo media. Ngayon, hawak-hawak nyo pa rin ang media. Hindi naman natin pinapangalanan kung sinong stream media yan. Hawak nyo ang media noon, hawak nyo ang media ngayon, pero ang social media, hindi nyo hawak sa liig. Merong mga ibang bulager para itago yung mga kalokohan nyo. Di ba, nabalita yan? Sino nagbulgar niyan? Sino nagbulgar niyan? Binulgar din yan. Ni Congressman Mike Defensor. Meron silang binabayaran na social media, mga media. Yung nabalita, yung mali-malitang pera. At doon sa mga hinahatiran ng pera, binalita yan. Merong mga media na merong nakakatanggap ng mali-malita. Ngayon, social media, hindi marunong na ho ang tao, alam na nila kung sino ang iboboto nila. Diba? Tuloy. Highway para sa flood control. So, saan dadalo yung maliliit mo na proyekto? Dapat yung maliliit mo pupunta sa isang main channel ng main flood control para yung tubig mo lalabas. So, ay tanong ko ngayon sa dilapitan ko noon, si former Secretary Bunuan. Sabi ko, hindi kaya ito ang dahilan sa pagbaha sa Metro Manila. Sabi, it attributed to the flooding in Metro Manila dahil nga gichap-chap yung malalaking project, pinalitan ng maliliit. Ang tanong kung nasa plano ba 'yon? Kung nasa plano ba yung mga pinalit nila? So any alteration or any amendment na ginawa ng Kongreso, particularly sa BICAM, na walang
nawala sa plano, nawala sa Philippine Development Plan is a major Ah. Pero ganun pa man, ha? Kahit sabihin na natin na nawala, isipin na lang natin, bangungot lahat ng nangyaring ganyan na merong isang namuno na walang nangyari sa bansa sa loob ng 6 na taon. Wala tayong magagawa eh. Imbis na ipatawag sa hearing yang si Pangulo, wala kang magagawa. Natatakpan. Merong taga-salo, merong taga-cover up, at merong taga-pagtanggol. Sino-sino rin yung mga bayaran na yan. Ito, good news. Dalawang Duterte pasok sa top senatorial race candidate sa 2028. Talakayin nga natin ito. Bigyan lang natin ng isang tawag nito. Sino-sino ba ang top na pwedeng manalo? Unang-una, kung nakikita nyo yung screen, ang nangunguna ay si Tolfu, si Rapi. Pumapangalawa, itong si Po. Pumapangatlo, si Senator Alan Peter Cayetano. Good job yan. Sino pa to? Si Loren Legarda. Re-electionist pala ito. Ito na ang pang-4 at pang-5. Si Kong Pulong. Huwag kang tumawa dyan. Hindi nakakatawa. Si Kong Pulong at si Mayor Baste. Ang lumalabas na pang-4 at pang-5. Yan hindi pa naman nagtatapos ng ganyang usapan. Ang tanong ba, tatakbo ba? Pwede. Bakit hindi, di ba? Para tatlo na ho. Isang presidente, 2 senador. Isamahan natin ang vice president na magaling. Senador Marcoleta, pasok. Sino pa ba pwede tandem? Kayo na bahala mag-isip. Pumang-anim, ito sino ba to? Hindi makita masyado eh. Itong si Pacquiao. Napagpang-anim. Laban na to. At si Tolpo rin, ang pang-7. Naku, ito Quezon City Mayor. Mukhang papasukin ng pagkasenadora. Saan ni Anggara? Baba, Anggara! Ang mga nangangarap, ano? Sino to? Si Tokmo. Sasabak. Naku, wala na tayong ano rito. Oo. Ay, mamili ho kayo ng inyong kandidato ha. Hindi ko mabasa masyado pero ang nangunguna si Tolpo at si Po ang pumapangalawa. Pangatlo si Alan Peter at saka si Legarda. So maraming re-electionist at marami ring nangangarap. So alam nyo, pag mga basura at nakilala nyo ng basura, huwag nyo iboboto. Ang okay lang dito itong si Kong Pulong, Mayor Baste, tsaka si Alan, sino pa ba? Wala na akong makita, puro mga basura eh. Diba? Wala na ho tayong makita na pwedeng yung anak na si Libiste, si Congressman Libiste. Pwede yan. At pumapasok ata si Vico Soto. Yan ang mga maliwanag na malalakas ang ratings. Ito, pasok natin. Pag-usapan natin kung ano ba talaga ang lagay ng impeachment ni BP Sara. Kung si BP Sara ay nagsisik ng ipatigil ang impeachment, dapat igranda ng yun. Dapat pagbigyan ng Korte Suprema yan. Bakit, Kuya Goods? Nangyari na yan ang una. Di ba, binasura na nga dahil nga lumalabas na parang isang tao laban sa nakararami. Na lumalabas, ito'y political motive.
Itong pambabalahura nila kay BP Sara. Ganun ang lumalabas dito. Ganun ang tema dito eh. Ang dami nila. Ilan ba ang kailangan na boto para ma-impeach si BP Sara? Ang sabi nga, dito sa Kamara, makakuha ng 1/3 of vote para mabuo at magkapirmahan para maipasa na itong article of impeachment. Saan ba gaganapin ito kung sakaling maipasa na? Sa Senado. Sila lang naman yung pwedeng maghilitis dito eh. Etong mga taga-Kamara, mga pang-asar lang to. Kumukuha lang yan ng mga ebidensya kuno. So yung ginagawa nila, palalabasin nila yung salin, walang mangyayari dyan. Kasi bakit? Unang-una, sumablay na sila sa 1-year bar rule. Pustahan tayo, walang mangyayari dyan sa impeachment na yan. Matatapos yan, sasabihin, ibabasura na lang, ipapatigil ng korte. Kasi nga, sablay na sila sa 1-year bar rule, na biglang umeksena, nangunit lang itong Kamara na to, dahil wala na silang hindi na sila makatakbo. Dahil mapapahiya sila ng husto, kaya yan, dinerecho nila, gagawa na naman sila ng eksena, pati salin, na alam na natin bawal. Pati yung pagkaka-mayor pa ni BP Sara ay hinalungkat. Bawal ho yun. Ilang taon pa lang ba nanunungkulan si BP Sara? Paulit-ulit na lang. Ilang taon pa ba? Ilang taon ba nanunungkulan na pagka-vice presidente? Tapos kakalkalin nyo yung mga 10 taon na kalipas na? Bawal ho daw yun, sabi ng magagaling na abogado. Ngayon, nandito na tayo sa ating talakayan sa segment, shoutout segment. Kaya sabi ko sa iyo, lagi kayong magko-comment eh. Tsaka i-like, share nyo yung video. So, shoutout muna tayo kay kanino to? Kay at Merly Vlogs, ma'am. Shoutout po laging nanonood dyan sa Hong Kong. Magib Charopang. Yan, shoutout po taga saan siya? Wala na nabanggit dito. Kay Christian Nolayaw, laging nanonood. Kuya Goods, pa-shoutout po mula dito sa Antipolo City, bayan ng Akop. Kita mo? Believe ka ba kay sa bagong congressman nyo dyan? Pakwento naman. Taga Antipolo pa yan. Shoutout po sa iyo at Christian Olayaw. Attendance check. Sige lang, mag-ano lang kayo. Konti lang ata nagpapa-shoutout ngayon. Hindi kasi minsan hinahanap ko talagang yan, mula kay Rosinda Diagabel. Nanonood siya mula Osami City. Yan, shoutout po. Kay Jose Lu Teroto. Nanonood siya mula Kidapawan City. Di ba? Nakakatuwa, nakakataba ng puso. Maraming nanonood sa atin sa iba't ibang panig ng daigdig. Ano pa? Sino pa? Konti pa yung nasa shoutout natin. Naghahanap kasi ako eh. Kasi natatabunan. Sorry naman. Kaya pag hindi kayo na-shoutout, ulit-ulitin nyo lang po yung pagtatype para makita ko kayo. Yun, wala na nga akong makita. Kung mabuti sa video natin ito, huwag mong kalimutan mag-like, share, subscribe, at ating paglalambing, i-share nyo yung video. Huwag mong kalimutan hit yung bell para meron kang update sa araw-araw. Meron po tayong update araw-araw. Hanggang sa muli, bye-bye!